unang pakawala sa mga inakay. Intense! Ayan, at mukhang nagkaedad na nga ang ating mga inakay sa ating flyer slope. Wow! Kaya't nagwa-wild sila. Ayan. Kanya-kanyang lipad sila guys. Kanya-kanyang lugar ng kanilang liliparan. So, tignan natin. Matira ang matibay. Ika nga. Kung talagang para sa atin ang mga inakay na yan ay magaling sila dyan. Dahil matagal na silang nakalimber or naka-viewing dyan sa ating baratang kulungan. So heto nga ay rumonda na yan guys. First fly niya pa lang guys. At akala ko dire-diretso nang mawawala. Sapagkat nang napalabas natin siya ay talagang rumonda kaagad siya at sumabay sa mga pinakawalan nating ibon. Ayan. At syempre yan ang pinaka-intense na parte ng pag-iibon guys, ang pagpapakawala sa unang pagkakataon sa ating mga young birds. Ayan, 5 silang nasa ibabaw ngayon guys, puro mga inakayan guys. At talagang tanghaling tapat ko yung pinakawalan guys. Actually paliliguan ko sana sila guys, pero tingnan na lang natin sila. Pagkat nakikita ko naman ay mukhang hindi naman sila ganun ka-wild na pitik lang ng pitik. Ika nga, yan ang nakakakabang parte ng pag-iibon guys. Mukhang okay naman sila sa ngayon guys. At titingnan natin yan hanggang mamaya. Yan, kasama nila si Kulit. Ang ating si Bad Boy Kulit ay pinakawalan ko rin. At ang mga breeder na mga palaging nakakulong ay nakapakawala rin ngayon guys. So kapag nag-i-stay nga sila sa bubong ng ganyan guys at hindi sila mahilig pumitik, ay senyales yan guys na pwede natin silang mapaamo talaga. So kailangan nating pagdaanan ang mga bagay na yan guys upang sa ganon ay malaman natin na ang mga ibon na ito ay magiging batcher ba dito sa ating baratang kulungan o sila ay sisibat na. Kasi nagkaedad na nga guys, mukhang unti-unti na talaga silang magpaplano na pumitik. Ika nga, buti na lang at isa lang or dalawa lang sa kanila ang pumitik talaga na lumipad. At nakita ko naman at nakabalik naman sila rito sa ating baratang kulungan. Pero hindi pa yan sure guys dahil nasa labas pa sila. So abang-abang tayo guys till na mapapasok ko silang ulit. Naku, may nakikita ako lumilipad guys, ang anak ni Old Line Brown. Ayan. Yan ang ating old lines na si Brown. Ay lumilipad siya guys. Ayan. Yan, sinabayan pa ng isa. Ayan na. Napaka-intense talaga kapag mga inakayang yung mga pinakakawalan guys. Kailangan lamang na hindi sila mabigla or magulat na rumonda ang kanilang mga kasama upang sa ganon ay sigurado natin na dyan lamang sila. So kapag tumagal na yan guys ng mga 1 o 2 oras na nandyan sa labas, ay unti-unti na nilang mape-perfect ang nasa kanilang paligid. So ang ating pag-aalala ay mababawasan kapag gumugugol sila ng oras na nandyan lamang sila paikot-ikot lamang sa ibabaw ng kanilang kulungan. Pero kapag pumitik na yan guys at may nakita silang lumipad na iba, ayan, medyo magsisimula na tayong pipitik din ang pintig ng ating piso. Dahil hindi natin alam guys na baka yung sinamahan niya lang yon ay doon na sila dumapo ng tuluyan. Ayan nga, lumipad na si Kulit at si Red Manicer. Nawa ay hindi sumunod ang mga inakay sa kanila guys, no? Dahil kapag niliparan tayo ng mga matatanda, yan ang magiging dahilan upang sila ay rumonda rin. Ayan, si Kulit ay dumapo na at ang kanyang partner, ayan, umuwi na sila. So nabawasan ang tsansa ng paglipad sa ating mga ibon dahil ang mga matatanda ay nagsisimula ng pumasok sapagkat sila lamang ang dahilan upang sila ay pumitik at lumipad dahil nga gagayahin sila ng mga batang ito. Ayan, 4 na lang sila guys. Medyo ang pagkakalam ko ay 7 ang ating mga inakay na ito. Kaya ayan, so
So unti-unti ay pumapasok na sila. Kapag pumasok na yan sa ating trapdoor guys, ay makakampante na tayo na unti-unti na nilang nakakabisado ang pagpasok at pag-uwi sa ating flyers lock. Ayan. So nakakakaba, nakaka-intense dahil nga may mga edad na sila, no? Pero kailangan natin pagdaanan ng mga bagay na yan. Ika nga. So ang matira ay talagang para sa atin. Kapag nawala, ganun talaga ang pag-iibon. Pero pwede namang maiwasan yan sa mga sistemang ginagawa nga ng ating mga kalapatids out there. So ako naman ay gusto ko lang subukan ang bagong sistemang ito na pinakawalan ko silang minsanan, at nang sa ganun ay malaman din natin kung sila ay makakabalik pa. Ayan, si Redmanizer at si Colette bumaba na rin. Wag lang nawa silang pumitik sa mismong tabi ng mga inakay na ito, nang sa ganun ay mabawasan ng konti ang ating intense. Ayan, dumapo ng isa doon sa may kabilang bubong. So panglima yan sa ating mga binabantayan. Actually 7 ang mga ito guys na ating binabantayan ngayon. So yung dalawa, yung anak ni Brown, or yung dalawang anak pala ni Bad Boy Brown ay nasa taas. Yung blue bar na may puti, at si Brown mismo ay nasa taas. So ayan na, at mukhang may bababa na rin sa ating mga nasa itaas na inakay. Yan, napakaganda talaga ng ating si Bad Boy Brown at saka si Colette. Ayan. Ayan, so 5 na silang nandito sa bubong. Oops, dapat 6 na yan. So yan din pala yung kanina nandito guys. Yan, 5 na sila dyan sa bubong. At unti-unti nang pumapasok ang ating mga matatandang ibon, kasi medyo nababawasan ang ating tensyon. Kasi nga kapag sila lang yan dyan, hindi sila basta-basta lilipad guys kung wala sila nakikitang lumilipad na mas mga matatanda sa kanila. Sige lang, ayan na. At makibahagi kayo sa intense na nararamdaman ng inyong lingkod, The Finest World. Sapagkat ano man ang tensyon na nararamdaman ngayon ng isang puncher na nagpapakawala ng mga young birds, ayan talaga ay ang unang lipad o unang pakawala sa ating mga young birds sa labas ng baratang kulungan. So pagkatapos naman yan guys, at nakauwi na sila at nakabalik, ang iyong pag-aalala ay mababawasan na, dahil unti-unti na nilang makakabisa, ika nga, ang paligid ng ating loop, at matututo na rin sila sa kanilang pagpasok at pagtatrapping. So susunod natin dyan ang pagtatrapping guys, upang sa ganon ay makita natin. Nasa bloodline kasi talaga ng ibon guys kung talagang walain ang ating mga ibon. Pero sabi ko nga, kapag pinalabas na ang ibon sa ating mga kulungan, nangangahulugan lamang na hindi na ito sa atin. Ayan na, pumitik na sila. Ayan na, ayan na guys. Ayan, isa ang bumalik. Ayan, isa na lang ang nakabalik sa bubungan natin guys. Nagpiti ka na sila. Ayan na nga ba sinasabi ng inyong lingkod, The Finest World. So ayan na, wala nang nasa bubong ng kulungan guys. So nangangahulugan lamang na lumipad na sila sa kanilang sa ating bubong ng ating bahay. So medyo nakakakabang parte na ito guys. Ayan na nga, pasilip-silip na sila guys. So nasa taas na sa lahat sila ng bubong guys, at makikita natin ngayon kung sila ay makakauwi at makakabalik pa sa ating baratang kulungan. So abang-abang lang tayo guys. Meanwhile, ayan na nga guys, nandyan lahat sila sa ating bubungan. So malalaman natin yan guys kung sila ay makakabalik pa lahat dito, no? So titingnan natin yan guys kung sila ay makakabalik at makakauwi, no? Ayan nga guys, baba na ang isang black check natin, ang velvet. So tingnan natin yan guys kung siya ay makakapasok sa ating T-trap, dahil hindi pa rin sila marunong dyan guys. Malalaman natin yan guys. So ayun, lumipad na naman ang isang inakay natin. Mukhang mapapalayo siya. Ayun. Ayan. So
So napalayo na nga ang ating bluebird feather. Tingnan natin kung siya ay makakabalik pa rito guys. Yan ang sinasabi ko at bigla silang sumibat na hindi ko napansin. Ayan, mukhang marunong nang pumasok ang ating velvet. Tuloy-tuloy mo lang yan. Siguradong sa susunod ay hindi na ako kakaba-kaba sa'yo. Yan, ang ating isang inakay guys ay lumilipad. Ayun, patay na. Ayun na, kumakontra doon sa mga ibon doon. So goodbye na yan pagka ganyan. Ayun, buti na lang at siya ay bumalik. Ayan talaga, kapag hindi pa talaga marunong guys pumasok ng T-trap. Ayan, pangalawa. Ayan pala si kulit. Ayan na nga, ating mukhang nangangapa-ngapa pa talaga ang ating ibon para siya ay matuto pumasok sa ating T-trap. Pangalawa. Yan, patuloy ka sa ibabaw. At bumaba si ating putol. Agay. Pasok na nga si Velvet guys. So hintayin natin ang iba pa guys kung sila ay makakapasok, no? Mukhang nabawasan ng konti ang ating paglala sa Velvet. At syempre ang white feather na kapatid ni Bloodline Red ay wala pa. Bigla siyang sumibat talaga guys. One eternity later. Napakagilas ni Putol. Mukhang tumutuntong siya sa may tower. Malalaman natin yan guys. Guys, tumutuntong nga si Putol doon sa tower. Ayun, lumipad siyang bigla. Ang layo naman ng tambayan ni Black Diamond Putol. Tingnan natin yan guys. Ayan, lumilipad siya guys. Ayan na, nagpulasad na ang ating mga inakay guys. Ayan, si Putol, confirm. Doon siya dumadapo sa may tower. Ayan na, nagpulasan na ang ating mga inakay. So ayan na nga, no? Tumutuntong nga si Putol dun sa tower. Ngayon ko lang nakita. So hindi magandang senyales yan guys, dahil magsasama at magsasama yan sa huli doon sa tower na yan, sa pagtatambayan ng ating mga ibon. Ayan ang tower. So nandyan si Putol guys. Ayan na nga guys, apat na ang bumaba. So ang isa ay pumasok na.
At isang blue feather nga ay nawawala guys. Tingnan natin ang dalawang yan guys kung marunong silang pumasok sa ating T-trap. Yan na nga guys, tingnan natin kung siya ba ang magiging guide nila upang pumasok ang mga ibon na ito. Dahil kagaya nga ng sinabi ko, mga baguhan sila guys. At sadyang talagang nag-aaral pa talaga silang pumasok. At dahil nga mga inakay pa, kaya alanganin pa silang pumasok sa ating T-trap. Kailangan talaga magandang motivation sa mga inakay guys para madali silang mapapasok. Ayan na nga, nawa ang puting ito ang magsilbi nilang guide. Ayan na, one down. Two down. Ayan, dalawa na nga silang pumasok guys. Malalaman natin ngayon. Si Putol kanina pa pabalik-balik yan. So ayan na nga guys, unti-unti nang lumalapit ang ating mga inakay. So nawa ay makapasok na ang tatlo pang ito, upang sa ganon ang isa na lang na ating inakay ang ngakit ating iniintay. So makabalik man siya at hindi, so let it be. Ganyan talaga guys. So ayan na nga, at nasa landing board na ang tatlo. Ayan, nagulat pa ang isa. Yan. So ang ating mga inakay ay nagsipagtugtungan na. Na talagang blue feather ang nawawala rito sa ngayon guys. Yan si Putol, kapapatong lamang ng ating si Black Diamond Putol. Ayan na nga, unti-unti na silang sumisilip. Kapag ka natuto na yan sa pagpasok guys, tuloy-tuloy na yan sa araw-araw ay gagawin na nilang libangan ang pagpasok dyan sa T-trap. So kita nyo naman, ang dalawa ay pumasok na. So titinan natin. So tatlo na pala ang pumasok guys. So ang tatlong ito titinan natin kung makakapasok din sila. So alanganin pa nga sila, no? So mukhang pumasok na yata ang isa. At nagtutulakan na yata sila. Ay hindi pa. Ayun, nalaglag na rin ang isa guys. Ayun. So unti-unti na rin papasok ang mga yan guys. Ayan, bumalik pa siya sa ibabaw. Nasa loob na ay bumalik pa. Hindi natin sila tuturuan guys. Malaman lang nila ang sarili nila yan. Pagkat dyan naman sila nakalimber. Ayan. So ayun na nga, pumasok na ang kalahating katawan ng ating isang inakay. So kapag nadulas na yan ay tuloy-tuloy na sa pagpasok. Pero ayun na nga,
kung bumabalik-balik pa, nasa buka na pa lang siya. One eternity later. So ayan na nga guys, at ginabi na tayo. So hindi na nga nakabalik ang ating blue na may white flight sa kanyang mga pakpak. So ganun talaga, at nawa ay makabalik pa siya sa mga ibang araw or bukas. Ginabi na tayo sa pagpapapasok at pagtitraining sa kanila. So yun lamang guys, nawa ay naibigan nyo ang aking mumunting content ngayong araw na ito. Ito ang inyong lingkod, Be Finest World. Always choose to be happy and be courteous to others. And let the Lord God Almighty be the center of our lives. Bye for now and God bless.